Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Pisces. Ito ay weekly tarot simula April 8 hanggang April 14, 2024. So, general reading, weekly tarot reading guys. Pwede kang makaresonate, so gamitin mo ang iyong intuition sa panunood guys. Okay? Wow! So, kumuha tayo dito ng 4 cards. Okay, first card is number 11. Second is 33, 41, 5, 13. 11, 33, 5, 4. Okay, so first card natin dito, Pisces. Sinasabi ng barahat sa'yo na kailangan mong gamitin ang iyong intuition or instinct para sa mga guide or para sa mga gabay na kakailanganin mo sa linggong ito, sa kung ano man na goals or moving forward na actions mo. Okay? So, dito sa barahang ito, parang ano siya, maging persistent ka lang, maging strong lang yung sarili mo, or parang sinasabi ng baraha, maging persistent, consistent ka sa kung anong gusto mo, dahil lahat ng manifestation mo ay posibleng makuha mo. Okay? So, wag kang panghihinaan ng loob. Okay, next card natin is number 33. Nasa tamang direction ka, Pisces. Okay? Let your personality shine. So, meron kang kumbaga sa sarili mo, you have something na wala yung ibang tao. Okay? Na siya yung parang nagiging edge mo sa iba, yung uniqueness mo. Okay? So, iwasan mo sa linggong ito na i-compare ang sarili mo sa ibang tao. I-compare mo yung sarili mo, yung self mo 10 years ago, 5 years ago, 20 years ago. Okay? And hayaan mo yung pagiging unique mo na mag-shine sa linggong ito. Okay. Next card natin is number 41-5. So, if ever ang dami-dami mong mga worries, fear, or regret sa buhay, siguro ang week na to is time para makapag-reflect ka. Like for example, marami kang mga hindi ginawa sa nakaraan na if nagawa mo siya, posibleng may harvest season ka sa ngayon. Marami kang sinayang na oras, relationship, energy, effort, money, or kano pa man. And dito sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong mag-move on na doon sa mga panghihinayang na to. Kasi minsan, may mga ginagawa tayo na pinagsisisihan natin. May mga hindi tayo nagagawa na pinagsisisihan din natin. Pero useless na yung regrets na yan. Useless na yan kasi tapos na, hindi mo na may babalik. Pero pwede mo pa siyang simulan. Or pwede mo siyang baguhin. Parang ganun. So number 13, 4. Gliding through currents. So dito sinasabi na be positive lang. Yung move mo dapat is forward movement siya. Okay? And yun, go with the flow. Wag mong kontrolin yung sitwasyon. Like, for example, may nangyayari siya sa ngayon, may mga transition na nangyayari sa buhay mo, tapos kukontrolin mo siya kasi ayaw mo, kasi natatakot ka. Wag mo daw yun nagagawin. Kasi, dapat sa ngayon, sa linggong ito is go with the flow pa lang muna. Okay, Pisces. Reverse na solar plexus chakra number 3. So, this week ay siguro wala kang oras para mag-celebrate, wala kang oras para makipag-meet sa mga kaibigan mo, lumabas, mag-chill, kasi siguro pagod ka, or pwedeng gusto mong magpahinga, or siguro sa linggong ito mas gusto mong mapag-isa. Okay, so material and spiritual prosperity, yun. So, ang nakikita ko sa'yo dito, wala kang panahon para sa, like, makipag-celebrate, yun na nga, lumabas, makipag-party, kasi may priority ka sa ngayon eh. Ang priority mo sa ngayon is makapagtipid,
maging balanse yung material mong buhay, material and spiritual prosperity, makapagtipid, makapag-save ng pera, yun. And at the same time, makapag-focus sa ginagawa mo. Pwede yung iba nagpapahinga, pwede yung iba naman is nagtatrabaho, or pwede yung iba is nag-strategize sila. Or yung iba sa inyo is gusto lang ng ng me time, yung sarili nila lang yung iniintindi nila. So, parang ganun. Okay. Diba? So, this week, literal na makakaramdam ka ng kung nasaan ka mang sulok ng mundo, kung mainit dyan sa lugar mo or malamig, makakaramdam ka ng pagod. Okay? So, normal yun, human being, physical body, makakaramdam ka ng pagod. Siguro, sobra kang busy sa trabaho, or siguro dahil sa panahon, mainit, malamig, or pwedeng yung iba sa inyo dyan, nag-multitask nga kayo kasi busy kayo sa trabaho or busy kayo sa ginagawa nyo. Yung iba din sa inyo dito, pagod na din kayong makipag-deal sa mga tao sa past nyo. So, ibig sabihin yan, may mga gustong bumalik sa buhay mo as friends, as relatives, as office mates, or kung sino man sila na naging parte ng iyong past. And nakikita ko sa week na to na hindi ka masyadong welcoming. Hindi mo sila wina-welcome kasi pagod ka eh. Parang sinasabi mo sa isip mo na, ay, kailangan ko to sa sarili ko. Kailangan ko ng me time. Kailangan ko mag-focus sa sarili ko, sa importante. Limited yung energy ko eh, kasi pagod ka eh. Or pwedeng, yun, pagod ka na. Ang nakikita ko sa'yo dito, it's either relationship. May mga Pisces ditong bagong break lang sa kanilang karelasyon, and isa sa posibleng dahilan noon kung bakit sila nakipaghiwalay or kung bakit sila tinapos na nila yung relationship is dahil pagod na sila, pagod na sa pakikipag-away, or pagod na sa kung ano man to na nakakapagod, mapapamilya man yan, relationship, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kung ano pa man. Okay? So, may iba sa inyo dito, Pisces, na sobrang kailangan nyo ng support, ng protection. So, lalo na kung galing ka sa heartbreak or kakabreak nyo lang ng karelasyon nyo, or merong nakakapagod na situation sa buhay nyo, kailangan nyo ng support system dito. Okay? So, wag kang mag-self-pity sa linggong ito. Isipin mo na siguro nangyari ito kasi it's a redirection. Lalo na kung halimbawa, ang tagal nyo na. Like, kung makikita mo, pwedeng 6 years, 9 years, 8 years na kayong mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, magkaibigan, tapos bigla kayo nag-away, iba kayo ng journey, 'di ba? Separate ways. Sinasabi ng baraha, be strong. Okay? Ayun, i-give up mo na, 'di ba? So, if hindi na para sa'yo, pakawalan mo. Okay? And, yun, kung hindi para sa'yo, pakawalan mo and proteksyonan mo ang sarili mo. Okay? So, makaka-resonate dito yung mga Pisces na bagong hiwalay sa kanilang karelasyon. Yung parang in denial kayo, 'di ba? In denial ka na, maayos pa to, pwede pa akong maka-move on, pwede pa kami magkaroon ng second chance. Hindi. I-give up mo na daw yun, and then, unahin mo yung sarili mo, proteksyonan mo. Same din dito, unahin mo yung sarili mo kaysa sa kung ano pa man. Diba? Impress. Ang impress card na to is parang sinasabi sa iyo, Pisces, na maraming isda dyan sa dagat. Diba? Maraming choices, marami kang options. Kung ano man tong nawala sa iyo, mapa-relationship man yan, it's either trabaho or business or ano pa man, sa ngayon, mag-focus ka sa self-improvement mo. Diba? So, nakikita mo dito yung 6 ng cups, na parang isa sa dahilan kung bakit nawalan or bakit nasira relationship man yan, business partnership or trabaho, dahil sa napagod na. And pagpagod yung isang tao, kailangan niya ng pahinga. So magpahinga ka muna, and then alagaan mo yung sarili mo, lahat sa buhay mo, mental, emotional, psychological, financial. I-recover mo muna siya, and then balik ka ulit, back on track ulit. So, yun yung sinasabi ng bara sa'yo. Diba? So, yun. After daw neto, after ng recovery mo dito sa kung ano man tong nangyari sa'yo,
makukuha mo yung balance sa usaping pera. Mas marami pang tao yung susuporta sa'yo. If for example, yun, may karelasyon, tapos naghiwalay, may business, sinarado yung business, may work, nag-resign, or pwedeng na-terminate. After daw nung recovery niyan, after mo makarecover niyan, mas marami pang tao yung susuporta sa'yo. Mas mapupunta ka sa, if relationship yan, mas mapupunta ka sa mas mabuting tao. If business naman, may darating sa'yo na mas talagang nandun yung interest mo, yung passion nyo. And kung halimbawa naman ito is work, mas makakatagpo ka ng mas deserve mo na trabaho. So, kung ano man itong nangyayari sa'yo sa ngayon, redirection siya sa'yo. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!